sa ating mga kasari, sa ating mga kananay. Kamusta kayong lahat dyan? So, sana marami kayong benta. Kasi sa akin, hindi po masyado matumal po. Pero okay lang. Ganun pa man, tuloy pa rin po ang buhay. Laban lang, may benta man o wala, tuloy-tuloy po tayo. So, ngayon, ang video po natin ngayon ay pag-usapan natin kung paano magkakameron ng maraming laman ng ating tindahan kahit na tayo ay walang masyadong puhunan, kahit na ang ating tindahan ay maliit lang. Nakikita nyo naman po, maliit lang ang ating tindahan at wala tayong masyadong puhunan. Pero sa awa at tulong ng Diyos, may laman po ang ating tindahan. Hindi lang po siya totally zero. So, ang tip ko po sa inyo ay, halimbawa po ay, bibili kayo ng mga paninda. Dahil po sa maliit lang, ang aming tindahan, at wala kaming masyadong punan, bumibili po ako ng paunti-unti lang. Halimbawa po, shampoo. Halimbawa tayong shampoo, kasi napakarami shampoo, di ba? Shampoo, hindi ako bumibili ng sobrang dami. Halimbawa, Palmolive. Ang daming kulay ng Palmolive. So, hindi agad ako bumibili ng 24 dozen na pink, 24 dozen na green, na purple, hindi po. Ang ginagawa ko po, para kahit papano maraming laman yung tindahan is konti-konti. 6 na pink, 6 na green, 6 na sunsilk na iba't ibang kulay, 6 na head and shoulder na iba't ibang kulay. So, ganun. Ganun po yung aking pong ginagawa. Pakonti-konti, pero marami po siya. Kumbaga, kumpleto po yung kanyang kulay, kumpleto po yung kanyang mga flavor. So, ganun po yung aking technique. Kasi, sa pagtitinda po, is trial and error din yun. Hindi naman kailangan sobrang dami agad. Kasi kung bibili ka ng sobrang dami, hindi naman agad, kasi hindi naman lahat gusto ng tao. Aminin natin na yung customer natin is ayun at ayun at ayun lang din. So, nakakabisado na natin kung ano yung binibili nila, kung ano yung gusto nila. So, magta-trial and error tayo kung ano yung patok sa kanila. Kasi hindi natin kailangan bumili ng sobrang dami. So, ganun, kahit na konti lang yung puhunan mo, kung pakonti-konti lang, hindi ka agad bulky, yun po yung ginagawa ko sa tindahan namin. So, pag nakita ko medyo, ay, eto yung mabilis maubos, so, yun ang dadamihan ko sa susunod. So, sa mga ganun, kunwari, sa cubes, sa nor cubes, di ba merong pork, may beef, may shrimp. So, ang ginagawa ko, 6-6 lang siya. Para wala pong masyadong puhunan, meron akong paninda kahit paunti-unti. So, kumpleto po siya. Ganun po yung ginagawa ko para sa susunod, alam ko na yung hindi mabilis maubos. Kumbaga, hindi siya masyadong mabili para pagka in-order ko siya, hindi na ganun kadami. At pagkakameron ako ng idea na, eto pala yung mabilis. So, kailangan gawin ko na siyang 12 pieces. Kailangan gawin ko na siyang ganito. So, ganun po yung aking technique. Hindi ko alam kung ganun rin yung technique ng iba. So, sana po ay nakatulong ako sa inyo, sa mga gustong magpasimula ng tindahan. Hindi naman po kailangan na malaki ang puhunan at hindi rin naman po kailangan na marami agad ang inyong bibilhin. Pakanti-kanti lang, patesting-testing ko ano ba yung mabibili at saka yung hindi mabibili. Pasok yun para sa akin. So, yun lang. Sana po ay nakatulong ako sa inyo, sa mga gustong magtindahan, sa gustong magnegosyo. Is trial and error po talaga yon. So, yun lang. Bye-bye! Sana po mag-subscribe po kayo. Bye-bye po!